Hello, welcome to this new video for YouTube. Today, our topic is going to be joy in the spiritual world. This is the second part. So today, I will discuss some of the things that I notice that will affect not just the human being but the spiritualities that is also responsible to that person. So, ang ratio ni Satan kasi 1:10 at least. One person is to 10 demons. So, at least, ayun yung kanyang ratio kasi ganun karami yung mga demonyo na napunta sa impyerno. And malalaman nyo rin yung mga pastor na sinugo din ng demonyo or nagpapagamit din sa demonyo through the fruits of the Holy Spirit. So, that is going to be our topic for today. Ano ba ang implications nito sa second and third heaven? Yan ang ating pag-uusapan today. So, as you notice, the Lord is a holy God. That is a common fact. So, ano bang kinalaman ng joy sa mga bagay na ito? Ganito yan. So, nireview natin noong huling video is pag masaya ang isang tupa, if the sheep has joy, there is a huge chance that the prayer is going to be robust. If there's no joy, there's a huge chance that the prayer is going to be useless. Or it's not going to be accepted in God's kingdom kasi the Lord will examine the heart and the validity of the prayer. So, ayun yung diniscuss ko last week or last Tuesday. So, ayun na nga. So, may kapangyarihan ang kalungkutan or the direct opposite of joy. First and foremost, it can summon the devil to the other people. Halimbawa, okay, sige, pag-usapan natin. Ano ba ang kinalaman ng joy sa sumpa? Meron. Walang sinusumpa ang masaya. Walang taong under curse ang masaya. It never happens and it will never happen. So, that's the first sign na the joy is going to be imminent to the person. Kaya nga, importante talaga na meron joy kasi joy is a great indicator if a person is under a curse or not. O yan ha. Ito na, talagang pupunta na tayo sa spiritual realms ha. Okay, ano ba yung mga sumpa? Pag-usapan natin. Merong sumpa sa financial, merong sumpa sa family, merong sumpa sa generational ties. For example, family, meron na pakinggan na marriage from the spiritual world. Kinonfirm ni Lord. Pag-usapan natin isa-isa. Sige. Joy into the spiritual world. Sige, pag-usapan natin. Ayaw na ayaw ng mga mermaid ang mga kalalakihan na mayroon joy. Na kontento sila sa asawa nila. They don't like it. You know why? They cannot seduce them. Kasi kung ang magkasawa masaya sa isa't isa, walang mermaid na tutukso dyan. Okay tayo na. Sa magkasawa pala, importante pala yung joy. Oo nga eh. Oo, kasi you are as one eh. Pinagbuklod kayo. Ang problema kasi, sino ba nagbubuklod sa inyo? Ang Diyos ba o yung mga mermaid? Yun ang problema natin.
Yung mga mermaid na yan, naninigurado ako, hindi magdadala ng joy yan. Happiness, oo. Joy, wala. Yan ha. So, lumilinaw na tayo. So, this is not really to the contemporary society, but it is already towards the spiritual realms. Doon sa mga pastor na walang pakialam sa sumpa, walang pakialam sa mga bagay sa spiritual world, yung relationships ng fruits of the Holy Spirit sa spiritual world, may ano yun, nasa sumpa yun. Yung mga pastor ngayon ayaw magpa-cast out. Naku, pag sinabi mo sa pastor, pastor, you're under a curse yata. Parang nasa sumpa ka yata, pastor ah. Naku, walang pastor matutuwa doon. Walang aamin. Ang masaklap niyan, hindi talaga alam ng pastor na nasa sumpa siya. Or mga prophets din. No? Wag lang puro pastor. Pati prophets, evangelist. Pag yung evangelist na nanlalamig, naku, nasa sumpa yan. Bakit ko nasabi? Sige, pag-usapan natin. Bakit pagka yung mga tao nawawala ng gana sa ministry, nasa sumpa? Ano ba nagpapabuhay sa isang ministry? Sige. Ano ba yung in particular na fruit na bumubuhay dyan? Sige, I mean the common answer is love. Yes. Love, okay. Pero, love lang ba? Paano kung di naman din kayo masaya? Paano kayo magkakaroon? Paano magmamanifest yung love kung wala naman joy? See? Joy ang isa sa pillars ng isang ministry tsaka ng isang simbahan. Pag ang simbahan ninyo hindi pinaprioritize ang joy, why? Ba't ba kayo nagsisimba dun? A church is supposed to be a place or a haven for the depressed, for the sad people, for the people who has lost hope. Ayun ang purpose ng simbahan, is for them to motivate, is for them to realize that this place is meant for them. Doon na nga lang sila makakakita ng kaligayahan, ng joy sa simbahan na yan. Tapos wala palang joy doon sa simbahan na yun. Ang malupit pa, yung mga pastors, nagpipreach happiness, hindi joy. Kaya parang, the people has this false sense of hope na I have a better future. Sabi ni Lord, paano kung dumating yung problema? Paano kung dumating na yung mga sakuna? Di wala nang joy. Saan daw si Joy? Naalala ko nga yung isang commercial noon. Saan si happiness? Alam mo, natatawa si Lord dito sa tanong natin. Nasaan si Joy? Nasa crush mo. Sabihin na natin, nasa asawa mo. Masaklap niyan. Sabi ni Lord, nasa cellphone mo. Nasa pera mo daw. Sabi sa akin, naku. Kaya yung mga materialistic na tao, nasa sumpa yun. There is a fear of being lost. Na mawawalan sila ng pera, ganun. Yun yung isa sa kinakatakutan ng mga materialistic na tao, is mawalan sila. And so is the pastors who are materialistic. They are afraid that they are being lost. Baka mawalan sila ng tupa. These pastors that thinks that their ships might be gone is under a curse as well. A curse of pride. Alam niyo ba yung pride is a curse? For a lot of reasons. Kasi you pretend that you act like God, and you know God hates that. Kaya nga pagdating sa mag-asawa na may joy, sinasabi ko kasi kanina, walang seducing spirit ang makakapasok because they are underfilled by the joy of the Lord. A couple that is under the Lord has
joy with their relationships with each other. So, pastors as well. Pastors who have joy does not care if there are 100,000 sheep or 2 sheep. It does not matter as long as you are shepherding something, you are a pastor. I hope this is clear. It does not matter if you have 10,000 sheep or you have just 5. It does not matter. The Lord does not care if you have a big church or you are just having an online service. It does not matter. The thing that matters is, are you teaching the correct doctrine? Are you teaching the correct way of the Lord? Yung mga pastor that tries to just show partiality of what God is under a curse. A curse of pride and a curse of vanity. These pastors, if they do not repent, should be straight to hell. Inuulit ko po, all leaders, deacons, pastors who only likes partiality of what God can do is doomed to hell. I hope that is clear. God has no mercy upon pastors that will persuade the true ways of the Lord. You know why? Kayo nga yung inatasan ng Panginoon upang alagaan yung mga tupa ko, tapos kayo naman bababoy-babuyin nyo lang din yung gospel ko, papaasahin nyo yung tao sa mga doktrinang akala naman nila tama. Pero sa totoo lang naman, naaayon lang naman din sa layaw nyo lang. I mean, eto kasi yon. Joy is misinterpreted because of wrong understanding of it. Inuulit ko nga sa simula, joy is a hope for the future. Not a burst of happiness or a burst of adrenaline in the present. No. Joy never was that. And joy will never pretend that everything is going to be fine all the time. It does not pretend. Hindi yan magkakaila sa'yo na, uy, araw-araw walang problema para may joy. Hindi ganun si joy. Ang totoong joy, hindi niya itatago sa'yo yung problema na meron ka. No, it will not. But joy will show you that there is a way out. That everything shall be work together for good for those who are in Christ Jesus. That's Romans 8 verse 28. Everything shall work together for good. Ngayon, sa mga ang sabi sa akin ni Michael, alam nyo kasi, yung mga cherubim kasing yan, magkakaroon lang ng false revival kung yung tupa naman, yung nagpe-pray, masigasig naman sa prayer, pero parang alam mo yun, napapagod na magdasal, parang, darating pa ba? Sige, magdadasal ko na lang, pero parang di na ako umaasa. Yun na yung false revival, sabi ni Michael sa akin. Kasi, bakit? Ba't ka nawawalan ng pag-asa? Kasi dinasal mo nga yan eh. Alam niyo ba yung paulit-ulit na prayer, yung urgent, yung mga paulit-ulit na prayer? Alam niyo ba na may hipunan ng Holy Spirit yan? Bakit pinapaulit-ulit sa inyo? Halimbawa, kung magpe-pray ka ng trabaho, kung paulit-ulit mo nang pinagpe-pray yan, ibig sabihin nun, pinapa-pray sa'yo ng Holy Spirit yun. Pagka nakalimutan mo, ibig sabihin nun, hindi yun para sa'yo. Kasi ipapaalala nila pero tanong nila, bakit hindi dumarating? Eto ang common answer, kulang sa dalangin, hindi eh. Hindi ganun si Lord eh. Eto yon, sabi ni Lord sa akin.
ang iniisip kasi ni Lord, ano na ba ang status mo sa fruits of the Holy Spirit mo once you have it? For example, if you have a work, magiging masaya ka ba doon? Kino-consider na Lord yun. Magiging mapayapa ka ba doon? Yung pasensya mo ba, kakayanin ba ng pasensya mo yung workload? Magkakaroon ka ba ng kapayapaan sa mga office mates mo? Magkakaroon ka ba ng kapayapaan sa family life mo? Magkakaroon ka ba ng kapayapaan sa magiging long-term goal mo eventually? I mean, tinitingnan ni Lord yan, yung mga bagay na yan. Kasi, ayaw naman ni Lord sa kanya sisi sa bandang dulo. Kunwari, bigyan ka ng trabaho, tapos yung pala, pagsisisiyan mo lang naman din pala sa dulo. Halimbawa, wala naman trabaho. Yung iba naman, Lord, kailan mag-aasawa ba ako? O, sige, I mean, eto linawin ko. Kasi mayroon kasi talaga mga ilan, tinawag talaga maging single forever. Dati yan, di ba? May Nazareth, dati may sinabi si Lord doon na may mga ilang tao talaga, hindi talaga mag-aasawa para ako ipaglingkuran. May mga ganon. Lalo na pag nag-decide yung tao na, okay, this is my calling. May mga ganon tao, pero sa pag-aasawa kasi ang unang iniisip ng Lord, magiging masaya ka ba dun sa taong yon? Hindi ko mahal mo eh. Eto, take note sabi sa akin Lord. Sa spiritual world kasi, ang sa pag-aasawa daw, maraming nagkakamali. Ang inuuna, love. Sabi ni Lord, no. Pagdating sa mag-asawa, una kong tinitingnan, joy. Eto, this is very interesting sa sinabi ni Lord. Bakit joy ang una niyang tinitingnan? Kasi, eto sabi sa akin, paano kung mahal mo kasi may pera? You love the person because he or she has money. Paano kung nawala yung pera? Hindi mo na love. Quote and quote. Kasi, kung love kasi, ang Diyos lang talaga makakapagbigay niyan talaga. Ang tinitingnan lang kasi ni Lord, magiging totoong masaya ka ba dun sa taong yun in the long run? Yung, halimbawa, yung mga INFJ, ganun, yung mga ganun. Kino-consider na Lord yan, although yung ganun daw, kulang pa raw yun. Hindi pa raw siya specific talaga. So, mahal mo ba kasi yung tao kasi maganda siya o gwapo? Paano kung tumanda kayo, papangit din naman kayo, di wala na yung love na sinasabi mo. Kaya nga sa pag-aasawa, tinitingnan ni Lord dyan, magiging masaya ka ba dyan pagka kayo ay at one na? Nagmamatter, malaking factor ang joy kasi sabi nga ni Gabriel, paano gaganahan ng Diyos na magpadala ng message sa mga prophecy kung yung mga prophet naman mismo parang di rin naman masaya sa pagpaprophesy nila? Alam niyo yung mga prophets na parang masaya lang sa certain passage pero pagdating sa mga pagtutuwid, naku, ayaw. Hindi masaya sa ganun. Alam niyo, eto yung mga propetang ayaw sa pagtutuwid, kunwari, sasabihin na Lord, ganito, sabihin mo sa taong to, ganito. Alam mo yung puro latest trends lang naririnig nyo sa prophet na yon, may chance na partial lang yung gusto niya. Kasi ang totoong prophet kasi ng Lord, hindi lang kasi siya pang end times, hindi lang kasi siya pang hindi lang siya certain topics. Meron talaga siyang mga taong ipapatuwid niya. Meron talagang mga ganon. So, joy. Joy in the ministry, it's everything. Alam niyo ba yung joy ang nagko-connect talaga sa mga tao? Magugulat ka, it's not love, it's actually joy. Saka na yung love kasi masyado siyang complex. Pero joy is the one that will bind people. This is the reality. If pastors do not address this well, if there is no joy in the church, if there's only happiness but there's no joy, chances are that church is cursed.
A church is not serving the true purpose of God to comfort the weak, to deliver the possessed, and to support the new Christians unto its journey towards the Lord. That's all for this video. Thank you. See you next week. God bless.